Gaano kalaki ang posibilidad na itong si Alvin Patrimonio ang magiging bagong head coach ng Magnolia? Ang mga fans ngayon ay mukhang napupuno na dito kay Chito Victolero, partikular na dito sa napakasamang naging performance ng Magnolia kontra sa Meralco Bulls, kung saan 51 points lamang in-score nila buong game at maraming nananawagan na palitan na ito si Victolero. At ang isa doon sa nakikita nila na pupwede ay si team manager Alvin Patrimonio. Hindi ko na kailangan pang ipakilala kung sino si Alvin Patrimonio dahil alam na ninyo kung ano ang ginawa niya para dito sa Magnolia at pati na sa PBA, at kinukonsidera ito na isa sa pinakamagaling na PBA players of all time. Kaya sa ngayon, kinakailangan tignan natin kung ano ang pwedeng mangyari dito kay Alvin Patrimonio kung siya nga ay magiging future coach ng Magnolia. Ito si Alvin Patrimonio, alam natin yung buong karera niyan ay dito sa Pure Food sa PBA. At kung pag-uusapan naman yung coaching, ay masasabi natin na kahit team manager siya, ay meron na siyang alam sa pag-handle ng mga players. Dahil syempre bilang team manager, kinakausap niya palagi yung mga players at bilang isa dati sa pinakamagaling na basketball players dito sa PBA, sa history, alam niya kung paano kausapin yung mga players, alam niya kung sino maganda laro, kung sino dapat ipasok, sino dapat ilabas, at alam din ni Alvin kung sino yung mga players na kinakailangan ng Magnolia. At syempre, kapag kinausap ka ni Patrimonio bilang coach, bilang player, makikinig ka talaga. Dahil alam mo na yung nagsasalita sa'yo, kumakausap sa'yo, dati ring basketball player at alam niya kung ano ang kanyang sinasabi. Kaya sa tingin ko ito si Alvin Patrimonio, pwedeng bigyan ng chance yan bilang bagong head coach ng Magnolia. At the very least, kinakailangan magkaroon ng pagbabago dito sa lineup nila. Sunod-sunod na ang talo nitong NLEX Road Warriors. Nakita nga natin sa huling laban nila na tinambakan sila ng San Miguel Beer. Pero syempre, alam din natin na wala doon si Robert Bolick. So parang ito ang isang senaryo na nakikita natin kung saan itong si Robert Bolick ay hindi maglalaro sa NLEX kung anong mangyayari. Kaya yan siguro dahilan kung ba't ito si Coach Frankie Lim ay ayaw siyang bitawan. Ang tanong ngayon, alam ng lahat na itong si Robert Bolick eventually ay lilipat yan dito sa TNT Tropang Giga. So ano mangyayari dito sa NLEX Road Warriors kapag nawala itong si Bolick? Sino ang papalit dyan? Ito kaya si ring ng batak ng Blackwater Bossing. Marami naman pwedeng kunin itong NLEX pero kinakailangan siguro pag-isipan nilang mabuti para maalis na yung tinatawag na paningin ng mga tao sa kanila na ginagawa silang farm team ng MVP group. Sa ngayon itong NLEX, ang ganda ng umpisa nila nitong conference pero nagkasunod-sunod ang talo. Kabaliktaran nung nangyari sa Rain or Shine. So sa ngayon itong NLEX hindi pa sigurado kung saan sila babagsak dito sa playoffs. Ang importante para sa kanila ay magkaroon sila ng regrouping para makabawi. Ngayon ito si Robert Bolick maglalaro na sa susunod na game ng NLEX at kinakailangan nila siya ngayon para makabawi. At sa ngayon, masasabi natin na medyo maaga pa para sabihin na delikado yung posisyon ni Frankie Lim bilang head coach. Pero alam naman natin dito sa PBA, anytime pwedeng palitan ng coach, maski na sa NBA ganyan. At sabi nga nila, mas madaling palitan ng coach kaysa sa player. Kaya, istandaan din natin si Jong Wichiko, nandyan na sa NLEX Road Warriors at nakaabang na lang. Kaya anytime ay pwedeng mangyari na papalitan nila yan. Kaya kailangan lang mag-standby tayo kung anong pagbabago ang pwedeng maganap dito sa NLEX Road Warriors. At sigurado ako na madadamay din dyan itong Meralco Bolts pati na ang TNT Tropang Giga at ang Blackwater.